Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning everyone. May buntag sa inyong tanan. Karong kabuntagon, we will be learning the Word of God taken from the book of Luke. Luke chapter 16, verses 19 to 31. And I'll be reading it in English. Katulad ko may mga Biblia, pakibukas na lang po. Lucas, Kapitulo 16, versikulo 19 hanggang 31. Luke chapter 16, 19 to 31. The Word of God says, "There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in a luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. The time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. And the rich man also died and was buried. In hell, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. And so he called to him, 'Father Abraham, have pity on me, and send Lazarus to dip the tip of his finger in water to cool my tongue, because I am in agony in this fire.' But Abraham replied, 'Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here, and you are in agony. And besides all this, between us have a great chasm has been fixed, so that those who want to go from here to you cannot, nor anyone across over from here to us, hindi rin po pwede, cannot.' He answered, 'Then I beg you, Father, send Lazarus to my father's house, for I have 5 brothers. Let him warn them, so that they will not also come to this place of torment.' And Abraham replied, 'They have Moses and the prophets, let them listen to them.' 'No, Father Abraham,' he said, 'but if someone from the dead goes to them, they will repent.' And he said to him, 'If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced, even if someone rises from the dead.'" Kita kami mo dyan, kita na sa kabuntagon. Salamat Ginoo. Maraming salamat Panginoon sa pagkataong ito na kami po'y nagkakatipon-tipon muli para sambahin ka, Panginoon. Napakalamig ho ng panahon ngayon. Tiyak, marami ho hindi nakakapunta. But there are people who come just to worship you, kahit na napakalamig ng panahon. Naging mainit pa rin yung kanilang mga puso para makita ka. Lord, thank you, Jesus. Jesus, we ask in your holy name we pray. Amen. Amen. Now, yung mensahe na binasa natin ngayong umaga, it talks about the moment we die. Sa sandali na tayo'y mamamatay. Now, maging Kristiyano man tayo o hindi, ang napakahalagang tanong na dapat nating sagutin, ito, ano ba ang mangyayari sa atin sa sandaling bawiin na ng Diyos yung ating hiram na buhay? What will happen to us when God takes our life? What will happen to us the moment we die? Kung sabay may tabo sa atunga, kung uabot na ang kamatayon. Kasi wala hong isa sa atin na manatiling hanggang dito sa mundo. Mamamatay tayo. We all shall die, but the question is, ano bang mangyayari? May nagsabi na sa sandaling mamamatay na ang tao, ang kanyang katawan ay ililibing. Natural naman yan, di ba? Ililibing, at dito sa Japan, sinusunog. Pero, ang kaluluwa ng tao na namatay ay papasok sa isa sa mga dalawang lugar na inihanda ng Panginoon para sa mga patay. There are 2 places na hindi pa natin nakikita, pero sinabi ng Biblia na kung tayo'y namatay na, isa sa mga lugar na yan ay papasukan natin. Depende kung paano tayo namumuhay habang buhay pa tayo dito sa mundo. Yun ho ang parang kondisyon. Kung saan tayo papupunta sa lugar na yan, dalawang lugar. Ang ibig sabihin, kung ang isang tao habang nabubuhay pa siya dito sa mundo ay may Diyos sa kanyang buhay, ang ibig sabihin, tapat siya, naglilingkod sa Panginoon, may pag-ibig sa Panginoon, at sumusunod sa kagustuhan ng Panginoon,
kung siya'y mamamatay na, siya'y papasok sa isang lugar na napakasayang lugar, na makasama na niya palagi yung Panginoon. The presence of God will be with him, and he will be happy forever and ever. At ang lugar na yan ay tinatawag na langit. Naniwala ka ba kayo niya? Yes. Samantala naman, kung isang tao habang nabubuhay pa dito sa mundo ay namumuhay na walang Diyos, walang pag-ibig sa Panginoon, hindi sumusunod sa kagustuhan ng Panginoon, the moment he dies, papasok siya sa isang lugar na puno ng kalungkutan, paghihirap na walang hanggan. At ang lugar na yan ay tinatawag na dagat-dagatang apoy sa impyerno. Naniwala ba kayo niyan? Mayroon talaga yan. Maniniwala man kayo at hindi din magbabago. Nandiyan talaga yan. Kasi sinabi ng Biblia. Tanggapin mo man yan at hindi, nandiyan talaga yan. Kaya, kung gusto natin na yung kaluluwa natin ay papasok sa isang lugar na napakasaya, kung gustuin naman talaga natin na ayaw natin na lugar na yan, kung gusto natin pumapapasok sa lugar na napakalungkot at napakaraming problema at napakahirap, nasa atin na ang pagpipili ngayon na. You see? Naintindihan ba? Kung gusto ka mo ito sa langit, kung gusto ka mo ito sa impyerno, nasa ato ang pagpili. Nasa atin ang pagpipili. At ang lugar na yan, pag nandiyan na tayo, maging sa langit man o may impyerno, hindi na yan magbabago. It will be there forever. Therefore, whoever in it, kung nasa langit ka, hindi na yan magbabago. That will be forever. Kung nasa impyerno man tayo, hindi na yan magbabago. And that will be forever. Kaya dapat nating malaman, batay sa minsan na binasa natin yung umaga, na kung ano man ang maging kahinatnan natin ng ating kaluluwa, yun ay permanente na. It will never change. Kaya, makikita natin na sino man ang nandoon sa lugar na yan, maging sa langit man at sa impyerno. Kung sa langit man, magkakaroon ng grand reunion ng lahat ng mga kamag-anak mo, ng tatay at nanay mo, yung mister mo o misis mo, na makakapunta roon. Pero yung kamag-anak mo, yung misis mo ay hindi naglingkod sa Panginoon, hindi mo sila makasama roon. Ibang lugar yung pupuntahan niya. Kaya sa isang pamilya, expect na hindi tayo magkaisa. Tandaan niyo yan. Hindi na nga tayo magkaisa sa loob ng simbahan. Maraming mga nangyayari sa loob na hindi magkaisa. How much more for that place? Pagtipon-tipunin ho yung mga tao na may parang magkapareha ang kulay at pagtitipon-tipunin na yung taong magkapareha rin ang kulay. Hindi naman sa kulay sa balat, ugali ng pagkatao. You see? Yun ang ibig sabihin. Kaya, subalit kung ating kaluluwa ay napunta sa impyerno, yun na nga, magsimula na. The moment we die, yung paghihirap magsimula na rin. Huwag niyong isipin na ipundo muna kayo sa isang lugar at mag-iintay, pag-aantay kayo ng desisyon. Pag walang desisyon na ilang taon, hindi ka pa mapaparusahan. No. The moment we die, we will be separated from a place of torment or to a place of happiness forever. Yun ho ang katotohanan ng sinabi sa Biblia. Kaya, dahil buhay na buhay yung ating kaluluwa, pag nasa impyerno man yung bagsak natin, manumbalik lahat sa ating isipan. Yung mga panahon, yung pagkakataon na sinayang natin para maligtas. Napakaraming opportunities na tayo ay maligtas. Halimbawa sa papakikinig ng salita ng Panginoon, yung pagsisimba, bahagi lang yan. Bahagi lang yan. Huwag mo niyong isipin na kung palagi ka dito linggo-linggo, sigurado ka na sa langit. Huwag mo isipin yan. Pero may plus ka na. Pero pag hindi ka pa rin nagbabago, wala, hindi sigurado yan. Kinakailangan. You see? Kaya, pag-isipan mo yun na naghihirap yung tao, yung pagkakataon na bakit hindi ako nagsisisi? Diba? Bakit hindi ako nagsisisi? Marami tayong mga kasalanan na naitago sa ating mga puso, mga kasalanang paninira ng ibang tao sa halip na umibig. Dahilan yan na mapunta ka sa isang lugar. Kasalanan, palagi na lang tayong magreklamo sa halip na tumulong. Kasalanan din yan. No? Kasalanan, maghain ng gulo sa halip na tumulong para ipapairal ang kapayapaan. May mga tao ngayon na ang butog nga, no, bakit kaya na
Gusto talaga silang gumawa ng gulo. May tao walang ginagawa, guluhin talaga. Kaya, kahit kayo naman lang, pinapalo ka natin yung ating mga anak pag gumagawa ng gulo. How much more for God? You see? Kaya, expect, kung ano man yung buhay ninyo ngayon, isip-isipin na ninyo, saan kaya ako mapunta? Sa langit kaya o sa impyerno? Pero huwag kayong maniguro. Hindi tayo ang maghuhusga. Hindi tayo ang Diyos. And God will look at our heart. Kahit nagsisimba man tayo linggo-linggo, nagbibigay man tayo ng tithes linggo-linggo, and everything. But when you come to church para lang ma-check yung attendance mo, wala pa rin. When you come to church, pero hindi pa rin kayo nagbabago, wala pa rin. Kaya, hindi ako maghuhusga. Hindi kapwa tao maghusga, ang Diyos. And He will look at our heart at hindi natin magawa yan. Ang Diyos lang ang makakagawa niyan. Kaya karapat-dapat na siya man lamang ang maghusga sa ating lahat. May mga kasalanang maghanap ng mali sa ibang tao sa halip na gawin ang kanyang tungkulin para ikaunlad ng samahan. May mga tao talaga na hanapan ka talaga ng butas. Mayroon taong ganun. Mga kasalanang sobrang pagmamataas sa sarili. Sa akala nila, pag wala siya, matutumba ang isang samahan. Nako, mayroon akong tao na kilala ng ganun. Na umalis ng simbahan, sabi niya, tingnan natin kung makatayo pa ang simbahan niyan pag wala ako. Anong nangyari ngayon? Alam niyo, kung hindi niyo alam ko, at ayun, siya hindi nakatayo. Hindi ang simbahan. Tumatayo pa rin ang simbahan hanggang ngayon. You see? Do not do anything against the church. Against the church, hindi alliance, hindi. Against me, against anyone who is truly serving the Lord. Kasalanan pagmamataas sa sarili, sa akala, nagtataog ang samahan pag wala siya. Meaning, kung mayroon tayong may tulong sa samahan, ako man, kung may nagawa ako sa simbahan, huwag akong mag-isip na pag wala ako, patay ang simbahan na yan. No, do not think about that. Kung isa kang elder, huwag kang mag-isip, pag mawala ako, patay ang simbahan na yan. Huwag mong isipin yan. Hindi ang simbahan ng kaaway ninyo, ang Diyos. Because this is not my church. This is not a church of everyone, but this is God's church. Anything we do against the church is directed against God. And who are we to destroy God? You see? Kasalanan, hindi pagmamahal sa Diyos at sa kapwa-tao. Marami. Kaya, ang mensahe na tatalakay natin ngayong umaga ay pinamagatan, what happens the moment we die? Ano bang mangyayari sa atin pag tayo'y namatay? Unang-una, ito ang siguradong mangyayari. Ang background muna ang usapan natin. Ang mensahe na binasa natin ngayong umaga ay nagbigay ng leksyon sa kaibahan ng mayaman at buhay mahirap. At ito makikita natin, ipinaliwanag ang buhay ng mayaman. Unang-una, makikita yung kanyang pamumuhay sa pagitan ng kanyang pananamit. Di ba? Pag mayaman ang tao, makikita talaga sa kanyang pananamit. And makikita sa kanyang kinakain, makikita sa kanyang tahanan, makikita sa kanyang sinasakyan. Lahat makikita, bistado kung mayaman. Meron namang mahirap na nagpanggap na mayaman, kahit mahirap, ginawa talaga ang lahat. Bahala na kung gumagapang, basta makapagbili na ng anong gamit, para mukhang mayaman. Pero ganoon pa man, makikita pa rin. Lalo kung kilala mo yung tao. Kaya, hindi naman masama yun. Hindi naman masama yun. We can do that. But the problem is, we should not destroy our relationship with one another. That's the thing. And, sa harap ng bahay ng mayaman, doon may isang pulubi na nagkakalkal ng mga basura. Sa harap ng kanyang bahay, nagkakalkal ng mga basura sa pag-asa na makahanap ng makakain na galing sa hapagkainan ng mayaman. At sinabi ng Biblia, batay sa binasa natin, marami siyang karibal. Sino ho yung karibal ng pulubi na nagkakalkal ng pagkain? Batay sa binasa natin, yung mga aso. Nagkakalkal din yung mga aso sa pag-asa makakain din ng mga
tira-tirang pagkain na galing sa hapagkainan ng mayaman. At dumating ang panahon, ito na, dumating ang panahon, namatay yung pulubi, yung mahirap. At right there, the moment he dies, God sent an angel to him. Dinala yung kanyang kaluluwa. Sinabi ng Biblia, on Abraham's side. That is the word of the Old Testament. Ang katumbas niyan sa New Testament, God brought his soul in the presence of God. Itala ang iyang kaluluwa dito doon sa presensya sa Panginoon. And that is, at that moment, the joy starts. Nagsimula na ang kaligayahan na walang hanggan. You see? And namatay din yung mayaman. At sinabi ng Biblia, he died and was buried. Namatay o kilubong. Kung isipin natin, pag mayaman ang inilibing, ano bang mangyayari? Maraming sumusunod na mga pag-bearer, kayong mga taong nagluluksa. Maraming sasakyan na nagpapared. Siguro may umuuna pang banda. May umuuna pang banda. Ayun nangyayari sa mga mayaman. Pero sinabi ng Biblia, he died and was buried. Namatay o gilubong. Pagkatapos, nagsabihin sa when he wake up, when he opens his eyes, he starts suffering already. Paggising, pagbukas ng kanyang mata, the moment that he dies, nagsimula na ang kanyang paghihirap. Paghihirap na walang hanggan. Paghihirap. At nang tumingin siya sa kalayuan, nakita niya si Abraham. At sa kanyang hawak na hawak si Lazarus, yung pulubi na namatay. At sumigaw yung mayaman, Father Abraham, o ama naming si Abraham, ipadala mo si Lazarus dito at isawsaw mo yung kanyang daliri sa tubig para kung makarating siya rito, yung isang tulo ng tubig kinakailangan ko na maituro sa aking dila para maging malamig ang pakiramdam namin dito sa napakainit na lugar. You see? Meaning, when we die, we are conscious. Buhay tayo sa ating isipan lahat at alam natin kung nasaan tayo, alam natin ang paghihirap, alam natin ang kaligayahan. Kaya nang magising sa itong mayaman, sabi niya, Father Abraham, ipadala mo si Lazarus. Ituslog ang iyang tudlo niya sa tubig para ipatulo sa akong dila para mabugdawan ako diri kay init kayo ang among lugar. You see, he is conscious. He is conscious. Kaya sabi ni Abraham sa shortcut, hindi po pwede. Hindi po pwede. Kasi ang lugar ninyo na inyong kinalagyan, may malaking boundary dyan na kung sino ba nandyan, hindi na pwedeng lilipat dito sa taas. Ang sino man na sa taas, hindi na pwedeng lilipat sa baba. Sa init, hindi na pwede. Kung nandiyan ka man, hanggang diyan ka na talaga habang panahon mo, walang hangganan. At kung nandito man kami, nandito kami ng walang hangganan. You see? Sabi niya, maawa ka sa akin, Father Abraham. Ipadala mo sila sa bahay ng aking tatay. Meron pa akong 5 kapatid doon. Sabihin mo kay Lazarus na mag-testify siya doon sa aking mga kapatid na totoo palang may langit, totoo palang may impyerno. At ayaw kong sila'y mapasama sa akin. Anong sagot ni Abraham? Son, nung buhay ka pa, maganda ang buhay mo. Nakita mo si Lazarus, kumakain ng mga tira-tirang pagkain mo sa basuran. Ano bang ginawa? Anong pakiramdam mo? Wala. Sabi ni Abraham, hindi na kailangan na ipadala ko pa dyan si Lazarus. Nandoon si Moses at mga propeta. At hanggang ngayon, nandito si Pastor Lasay, palaging nagsisermon. Palaging pinagalitan yung mga tao. Pero ganun pa man, pag hindi kayo nakikinig, ganun pa rin ang bagsak natin. Doon pa rin sa lugar na binabagsakan ng mayaman. Minsan kinakalaban ako. Minsan kinakalaban. Sabi, ano naman sa pastor, naninira naman ng tao? Hindi ganun. Gusto ko kayong magising sa katotohanan. Pero ganun ang pagtingin ninyo. Kagaya ni Abraham, wala siyang magawa. Ang lugar na mapuntahan natin, maging sa langit man at may impyerno, ay pagpipili natin. Katulad ng isang kabayo, kung dadalhin mo sa ilog at papainumin mo ng pilit, sisipain ka.
sisipain ka talaga. Kahit wala ang Diyos, wala siyang magawa. Why? God honors our decision. Yes. Kahit ano man ang gagawin mo, hindi ka pahintuin na. God honors us because He loves us. And because He loves us, He will honor us. Therefore, kung mapasalangit man tayo at mapasa impyerno, kasalanan natin, wala tayong ibang sisisihin. Huwag mong sisihin yung mister mo na inaapi ka. Huwag mong sisihin ang misis mo na didiborsyo ka. No! Kahit maghihirap ka man, kung may tapat kang paglilingkod sa Panginoon, manatili ka sa Panginoon. Because alam natin that there will be reward for those who serve Him, and there will be punishment for those who will not serve Him. Naagyod ka na, naamangyod ang langit, naamangyod ang impyerno. Kaya, sabi pa ni itong mayaman, ama na ni Abraham, kung mayroon lang mabuhay muli galing sa mga patay at mag-testify doon sa aking mga anak, ang mga kapatid, nakakasiguro akong maniniwala sila. Anong sagot ni Abraham? Kahit man may mabuhay mula sa mga patay, hindi pa rin sila maniniwala. Sino bang itinutukoy ni Abraham? Malayo pa si Panginoong Kristo. Panahon pa ito ni Abraham. Pero sinabi ni Abraham, kahit mayroon mang mabuhay mula sa mga patay, pag hindi pa rin sila maniniwala. Bakit namatay si Kristo? Not only that He loves us, itabi natin yan. Kalaban siya ng mga tao. Hindi sila naniwala na siya ay Diyos. At maraming mga tao ngayon hindi naniwala ng Diyos. Pag pag-usapan mo ng langit, tatawanan ka lang. Langit, ano bang langit? Pag mayaman ka, langit na yan. Pag mahirap ka, impyerno na yan. Yun ang paniniwala ng tao. Pero sa katotohanan, may langit at may impyerno. You see? Yun ang katotohanan. Kaya, batay sa mensahe na binasa natin ngayong umaga, ano ba yung mga leksyon na matutunan natin dito? Unang-una, the moment we die, all our earthly treasures, all our beauties, our strength, and everything, all our suffering in the world will end. Ang tanan nga na nato, kayamanan man, kagandahan man, katalinuhan man, at yung paghirap natin, pag mamatay na tayo, wala na yan! Wala na yan! Wala na. Ang ibig sabihin, lahat nating kayamanan, paghirap man, matatapos na din. Pero may malaking kaibahan. Pag may Diyos ka. Yes, we die, but after that death, there is a beginning of a new life. Together with God forever and ever. A new life that it would be a suffering life, a life of suffering, and a life of joy. Kung nata sa Ginoo, magbuhi na kinabuhi na magpadayon na magbulipay kita kauban sa Ginoo. Apan kung wala tayo Ginoo sa kalibutan, wala po tayo Ginoo dito sa ikaduhang kalibutan. Kung sa may inyong pilion, which would you choose? A life of joy or a life of suffering? Of course, we want life of joy. But how could we have that life if we are not living it up now? Today is the day, ito ang buhay na pinagsimulan natin. Parang OJT ito. Parang sakay sa ano ba yung pagsimula? Ha? Yung magte-training, bago ka mag-start na trabaho. Ha? Ipa-reportin ka, tatanggapin ka na bukas. Para reportin ka. Ha? Sa inyo ko? Mintitso? Mintitso? Yun! Ito ang point natin. This is the life. If you cannot live it now, you cannot live it there. Simula pa lang ito. Kung makayanan mo ang buhay na ito ay simula pa lang. Kaya dapat. Kaya sinasabi na ang ating buhay ngayon, ito ay pagpipili natin. Makikita natin ang mayaman, damit, pagkain, tahanan, makikita natin. Pero may mga tao sa mundo ngayon, mahirap man o mayaman, hindi nag-iisip sa kanilang buhay sa sunod na daigdig. Parang kisira-sira lang. Ano ba ibig sabihin? Kisira-sira. Whatever will be. Pero hindi ganun. Kisira-sira talaga. Kisira-sira, whatever will be. Sa Bacano, alam ko yan, kisira-sira. Kung may taga-Sambuanga ka, alam nila yan. Kaya, hindi nakialam sa kanilang spiritual na pamuhay. Basta araw-araw may pagkain, everything, masaya, okay na. Pag hindi ganun.
Hindi ganun ka-okay. Hindi ganun. Kasi, huwag natin ipagmalaki yung ating kayamanan. Huwag natin ipagmalaki yung ating ari-arian, ang ating mga katanyagan, ating kagandahan, ating talino. Why? Lahat na ito ay mawawala pagkawala ng ating hininga. Huwag natin gamitin ang ating posisyon sa kaisya man, sa tahanan man, kung ikaw man ang pamilya, huwag mong siga-sigaan yung misis mo. Kung ikaw naman ang misis, pag ikaw ang siga sa bahay, huwag mong siga-sigaan yung mister mo. Hindi hanggang diyan lang yan. Pagkamatay natin, wala na yan. Iba na ang magsiga-siga sa atin. Hindi na ikaw, hindi na ako. I see? Kaya, huwag natin gamitin yung ating posisyon. Kasi, huwag mong isipin na dahil pastor ako, panulurin ko kayong lahat. No. The more I want you to bow to me, the more you will go away from me. But the more I love you, the more I give up myself, the more you will come to me. You see? Huwag natin gamitin yung ating posisyon. Maraming nangyayari dito sa loob. Eh, sinabi ng Biblia sa Matthew 6:53, seek ye first the kingdom of God, and everything will be added unto you. Unahan ang Diyos. Kung gusto ka nga respetuhan sa tao, respetuhan ang uban. Automatic yan siya. Sirbihi ang Ginoo. Kung gusto ka kayamanan, maglingkod ka sa Panginoon. Kung gusto ka ng kapayapaan, maglingkod ka sa Panginoon. Because everything will just come when we serve the Lord. Hindi kalaban ng Diyos ang mayaman. Isipin niyo yan. Hindi kalaban ng Diyos ang kayamanan. Hindi naman pinapaboran ng Diyos ang mga mahirap. No! Tinitingnan ng Panginoon kung paano tayo naglilingkod sa Kanya. At doon ang batayan kung paano mapalapit sa Kanya. Mayaman ka man at mahirap. Kung naglilingkod ka pa sa Panginoon, malapit ka sa Panginoon. Mayaman ka man at mahirap. Pag hindi ka naglilingkod sa Panginoon, wala kang Panginoon. Malayo ka sa Panginoon. You see, bakit kilala ng mayaman si Abraham? Bakit kaya? Mahaba pa ang oras natin. Bakit kaya kilala ng mayaman si Abraham? What do you think? Sa mga nag-aaral ng Bible school yan sa kabila, marami pang nagsisita na yung pag-aaral dyan, sinisita pa. May nagsisita na, bakit nag-aaral na dyan? Bakit hindi idinaan sa board? That is my ministry. Gusto ko may makatulong akong wala na ako, may makatayo rin dito. Huwag kayong matakot na papalitan yung pwesto ninyo ng mga estudyante yan. No. Magkaiba ang trabaho. We are one body. May ulo, may paa, may kamay. And everyone works together for the whole body. Yes. We're working for one body. Kaya huwag tayong silusan. Huwag natin aminin na kung ako lang, mabawala na. No. It's like that. Let us love one another and serve one another. Bakit kilala ng mayaman si Abraham? Bakit kaya? Ha? Posible. Malaking posibilidad. Kung ngayon na panahon, Kristiyano siya. Naglilingkod sa simbahan, siguro elders of the church or deacons of the church. Nagbibigay ng tithes and offering. Pero hindi pagiging reliyoso ang susi natin sa langit. Hindi ganon. God will look at our heart. Are we really serving for the Lord? Or are we self-serving? Are we serving ourselves para maging sikat tayo? Pag yun ang plano natin, pag yun ang nasa isip natin, malayo sa atin ang langit. Hindi langit ang bagsakan natin. Tandaan natin na hindi pagiging reliyoso ang passport papuntang langit. Ang taong hindi tunay na naglilingkod at tapat na naglilingkod sa Panginoon, iba ang bagsakan. Kaya sinabi ng Biblia sa Matthew 7:21-23, not all those who say, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Hindi lahat na nagsabi, Lord, 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 pupunta sa langit. No. At sa bandang huli, sasabihin pa sa atin, away from me, I do not know you. Napakasakit sa atin bilang mga Kristiyano. Linggo-linggo nandito tayo simbahan. Pagkatapos, pagdating sa huling araw, sa araw ng hukom, sasabihin natin, I do not know you. Away from me, I do not know you. Naku, napakasakit niya. Kaya kung nandito man tayo sa simbahan, dapat tapat ng ating pagpunta rito.
taos puso talaga naglingkod tayo sa Panginoon. Kaya pagdating ng oras, hindi tayo masabihan ng Panginoon, away from me, I do not know you. The moment we die, sa tandaling tayo mamatay, magsimula na kaagad ang kahirapan pag nasa impyerno tayo. Kahirapan na hindi pa natin naranasan na kahit magpakailan pa man, hindi pa natin na nasubukan kahit saan. At ito yung natutunan batay sa buhay ng mayaman. Kaya nang mamatay si Lazarus, inilibing, namatay siya, agad-agad kinuha ng anghel ang kanyang kaluluwa, dinala sa langit. Yung namatay yung mayaman, inilibing, agad nagsimula yung kanyang paghihirap. Kaya tunay nga, at totoo yung sinabi ng Biblia, na may langit at may impyerno. Kung sasabihin ng iba, ang langit, parabol man lang yan, parang representation lang yan. Hindi yan totoo. Nako, pag sabi, ang impyerno, representation lang yan, parang pasumbingay lang yan. Nako, pwede ba di ay ang pasumbingay sa kalayog, pasumbingay ice? Pwede ba? Natural, hindi. Kung malamig, pwede ice, o cold beer, pwede yan. Pero pag sabi mo, langit o impyerno, malamig na beer, nako, hindi pwede yan. O yelo, hindi pwede. Mainit kaya, kahit apoy man yan o hindi, basta paghihirap ang nandun, mahirap talaga. Yung ibig sabihin, huwag yung sabihin, parabol man yan, hindi man yan ang ibig sabihin. Ano bang ibig sabihin niya? Basta paghihirap talaga. Walang paghihirap na maganda. Kasi, pangatlo, the moment we die, eternal life is it forever. Ang ibig sabihin, kung ano yung maging kahinatnan ng kaluluwa natin, iyan ay palagi na, it will be forever. Kung nasa langit man, it will be forever. Kung sa impyerno man, it will be forever. Kaya, dapat pipiliin talaga natin yung forever na masaya. Tandaan natin that God is just. Magbigay talaga siya ng parusa na dapat parusahan at magbigay talaga siya ng gantimpala na dapat na makatanggap ng gantimpala. Ang impyerno ay pinakamahirap na parusa para sa mga makasalanan at ang langit ay napakasaya para ng gantimpala para sa mga sumusunod sa kanyang kagustuhan. You see? At bago ko tatapusin ang insight ito, allow me to tell you isang masasabi kong obserbasyon. Alam mo kagabi, habang nag-aaral ako, gumagawa ako ng sermon na ito, nasa taas ako, sa maliit na kwarto, gumagawa ako. Minsan napapagod ako, bumaba ako sa sala, nanonood yung lahat ng pamilya nanonood. Nanonood sila ng TV. Ang TV na pinagmasdan nila, yung isang tao na humahalik sa mga hayop. Lips to lips na yung mga hayop. Totoo talaga, nakita mo sa TV kagabi. May ibon man, may mga monkey man, maahas man. Ang yung pinagtataka ko, yung lips to lips na yung ahas. Isinubo talaga ang load. Lahat ng bunganga ng ahas, isinubo talaga sa kanyang bunganga lahat. Naku, pag nakagat yan, sabi ng anak ko si Mike, hindi na nangagat ng ahas na yan, itay. Hindi na nangagat yan yung ahas na puti, hindi yan nangangagat. Ha? Ganun ba yan? Hindi na ako nagdi-discuss kasi sabi na hindi na nangagat. Pero isinubo. Ngayon, nang bumalik ako sa taas, parang pumasok sa isip ko yun, ahas na hindi nangangagat. Ngayon, nagpatuloy ako sa trabaho ko. Nang matapos na itong sermon ko, nagawa ito ng parang kwento ko ng isalin sa inyo, para may leksyon din. Nag-isip ako, pumasok sa isip ko, bakit nagpapalit ng balat yung ahas? Pumasok sa isip ko, bakit nagpapalit ng ahas ng balat? Kaya binuksan ko ang internet. Itanong ko, why do snakes shred their skin? Bakit nagpapalit? Nakita ko, yun pala, ang ahas ay nagpapalit ng balat 2 to 4 times a year. Yung maliliit pa yung ahas, yung palaki ng palaki, kasi yung outer skin nila, pag lumalaki na yung ahas, hindi yun makakayang hawakan yung laman, kasi paglaki, hindi yun masyadong gumaganon. Kaya, pag nagpalaki ng palaki, nagpapalit ng balat. Kasi hindi na magkakasya. Parang damit natin
natin, yung payat pa tayo, balik yung damit natin. Pag tumaba na tayo, pinapalitan natin yung damit. Kasi hindi na magkakasya, makikita na ng buturis mo, matatanggal na. Yung tinatanggal, pinapalit. Habang lumalaki yung bata pa yung ahas, palaging nagpapalit, kaya 3 to 4 times a year nagpapalit. Pag medyo matanda na, twice a year na lang sila nagpapalit. Now, napasok sa isip ko, anong mangyayari pag nagpalit na ng ahas, bagong damit, bagong balat? Isip ko, kahit ilang bisis man magpapalit ang ahas ng balat, pagkatapos ahas pa rin. Ahas pa rin. Paano kung ito marinig sa loob ng simbahan? Marami. You know what? When we come to church, para bang nagpapalit na tayo ng sarili. Dapat when we come to church, when we come to believe God, there must be a change in our life. May pagbabago. Dapat. Pero kung ganoon pa lang ang ginagawa natin na parang ahas pa rin, nagpapalit na lang tayo, nagpapalit ng balat, pero balat lang pinapalitan, hindi talaga ang buong pagkatao. Na kinakailangan kung malunong pananampalataya man tayo sa Panginoon, sumusunod tayo sa daan ng Panginoon, dapat may pagbabago. Hindi lang sa ating facial expression, hindi lang sa ating pananamit, dapat may pagbabago sa buong pagkatao. Kasi sinabi ng Biblia, unless one is born again, he will not enter the kingdom of God. Kung may pagbabago talaga. 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone is in Christ is a new creation, the old has gone and the new has come. But many times people come to church, come and out, come in and out, and yet there has been no changes in their life. Katulad pa rin ng mga ahas na nangangagat pa rin. Nangangagat pa rin. Kaya kahit pa hawakan mo hindi, nangangagat pa rin. Kaya kinakailangan na may pagbabago talaga mangyayari sa ating buhay. Kaya tiyak, mayroon talagang parusa sa mga hindi sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. May parusa talaga sa hindi nagbabago. Hindi pwedeng palitan lang natin yung ating damit, palitan lang natin yung ating balat. Hindi pwede. Dapat may pagbabago sa buong tao kung gusto natin makapasok sa karyan ng Diyos. Sinabi ng Biblia, unless one is born again, he we cannot enter the kingdom of God. Thank you, Lord, for your word. Thank you for reminding us that heaven is real. Ang langit ay totoo, at impyerno ay totoo. At ito kung saan man kami gusto mapunta sa araw ng aming kamatayan, ayan ay pagpipili namin ngayon na, Lord, be with us. We come to worship you. Live it with that there will be a change of heart, a change of mind, and a change of everything. Para makapasok kami sa iyong karyan. Thank you, Jesus, for your life. A life of modeling for us. Kung paano kami makakapasok at makakasama ka namin na walang hanggan sa lugar na iyong kinaroroonan. Thank you, Jesus. Sa aking holy name we pray. Amen.